Hi guys! Welcome back to my YouTube channel. Ako po si Jackie, isang OFW land-based na kasalukuyang nagtatrabaho ngayon dito sa Riyadh, Saudi Arabia. Nagsishare po ako ng aking mga experience about sa pagkuha ko ng aking financial assistance sa OWA, sa paglulun ko sa PJH, at sa pag-a-apply ko sa mga legal na agency sa Pilipinas, at ang mga experience ko sa pagtatrabaho ko dito sa ibang bansa. Ngayon, magsishare ako ng mga experience at sasagutin ko ang mga tanong ng ating mga kababayan na nag-comment sa previous ko na video. Ito yung tanong ni Kabayan Ray. Shout out sa iyo, Kabayan. Ma'am, tanong ko lang po, meron ba habol ang isang OFW kapag sobra sa oras yung trabaho niya sa employer niya sa itinakda na oras? Sa pinirmahan sa kontrata na 8 hours. Hindi buo ang nakukuha na sahod. Ang sagot ko sa tanong mo, kabayan, yes, may habol ang isang OFW land-based kapag overwork na siya sa trabaho sa kanyang employer, sa bahay ng kanyang amo. Kung ang isang kasambahay, OFW, pinapatrabaho sa sobra ang oras sa kanyang pagtatrabaho sa loob ng bahay ng kanyang employer, pwede siyang mag-complain, pwede siyang tumawag sa kanyang agency. Pwedeng mag-complain ang isang kasambahay o OFW sa agency kapag overwork na siya sa trabaho sa bahay ng kanyang employer. At kung kulang ang sahod niya, pwede rin siyang mag-complain sa agency. Kaya may agency tayo dito sa ibang bansa, pwede tayong tumawag kapag nakakaranas tayo ng pang-aabuso or overwork sa trabaho, kulang yung sahod natin, hindi tayo pinapakain ng maayos, pwede tayong magsumbong sa agency or mag-complain sa agency. Kung halimbawa hindi umaksyon ang agency, pwede tayong magsumbong or mag-complain, tumawag sa Polo OWA dito sa ibang bansa. I-share ko lang sa iyo, kabayan, or babasahin ko ang nakasulat dito sa kontrata. Ito yung kontrata ko dito sa Saudi Arabia. So, ang nakasulat dito, kabayan, may nakalagay dito, rest day. The domestic worker shall be given a 1-day weekly rest. So, kailangan may day off daw tayo every week. Isang araw sa loob ng isang linggo. Nakasulat dito sa kontrata. Pero itong day off na to, karamihan sa mga employer dito sa Middle East, hindi sumusunod sa kontrata or hindi nila binibigyan ng day off ang mga kasambahay. So, ang nakasulat din dito sa kontrata, kabayan, the domestic worker shall be provided with continuous rest of at least 9 hours per day. Kailangan may pahinga daw tayo sa isang araw ng 9 hours. Kapag magtatrabaho tayo sa bahay ng employer natin at ang trabaho natin almost 24 hours na tayo magtatrabaho at hindi tayo binibigyan ng oras ng pahinga natin, pwede tayong mag-complain sa agency. Nakasulat kasi dito sa kontrata yan, kabayan. Kung ano yung karapatan natin na nakasulat dito sa kontrata, pwede nating ipaglaban. Pwede tayong mag-complain sa agency, tawagan natin ang agency na overwork tayo sa trabaho at kulang yung binibigay na sahod. Nakasulat kasi dito yan, kabayan. Itong kontrata na to, legal to, kabayan. Dumaan to sa Philippine Embassy at nag-agree din ang gobyerno dito sa ibang bansa sa mga nakasulat dito sa kontrata. So, pwede tayong mag-complain at ipakita natin yung ating kontrata na ito yung nakasulat. Dapat ang employer sundin niya rin kung ano ang nakasulat sa kontrata. Kung halimbawa nilabag na nila yung kontrata dahil hindi tayo binibigyan ng sapat na oras para makapagpahinga, overwork tayo sa trabaho sa bahay ng ating mga amo, pwede tayong tumawag sa agency. Agency mo na ang dapat nating tawagan, kabayan. Hindi tayo pwedeng dumiretso sa Polo OWA or sa OWA sa Pilipinas.
kailangan ang una nating tawagan or i-inform natin sa ating agency muna. Dalawa ang agency natin, kabayan. May agency tayo dito sa ibang bansa, may agency tayo sa Pilipinas. Kung hindi umaksyon ang agency natin dito sa ibang bansa, pwede tayong makipag-communicate or tumawag sa agency natin sa Pilipinas. Inform din natin sa kanila na overwork tayo sa trabaho at kulang ang sahod natin sa ating amo. So, pwede natin tong ipaglaban, kabayan. Legal to, kabayan. Nakasulat kasi dito na dapat may day off talaga ang isang kasambahay sa loob ng isang linggo. Sabi ko nga kanina, karamihan talaga sa mga employer dito sa Middle East, hindi nila sinusunod to. Pero pwede tayong mag-complain sa kanila. Kung halimbawa, overwork tayo sa trabaho at hindi tayo binibigyan ng day off, pwede tayong mag-complain sa kanila na mag-day off tayo sa loob ng kwarto natin, hindi lang tayo lalabas kasi ayaw nila na ang mga kasambahay lumalabas sa bahay or nagpupunta sa ibang lugar. Yon ang ayaw nila. So, pwede nating ipaglaban to at pwede tayong mag-request, mag-complain sa amo natin ng day off. At pwede rin nating sabihin sa kanila kung bakit overwork tayo sa trabaho sa loob ng bahay nila. Na ang nakasulat dito sa kontrata, dapat 9 hours ang pahinga natin sa loob ng isang araw. So, 9 hours ang nakasulat dito sa kontrata ko, kabayan. Ewan ko lang sa ibang kontrata, sa ibang lugar dito sa Middle East. Hindi ko lang alam kung ano yung nakasulat sa kontrata nila. Dito lang ako nagbabase sa nakasulat sa kontrata ko, kabayan. So, ang nakasulat dito, 9 hours per day. The domestic worker shall be provided with continuous rest of at least 9 hours per day. So, maliwanag ang nakasulat dito sa kontrata na kailangan nating magpahinga ng 9 hours sa loob ng isang araw. At kailangan may day off din tayo sa loob ng isang linggo. Isang araw sa loob ng isang linggo. Yun ang nakasulat sa kontrata, kabayan. At ang sahod natin, kung halimbawa dito ka sa Middle East, dito sa Saudi Arabia, so ang nakasulat dito, kabayan, ang kailangan na sahod na matanggap natin galing sa ating mga employer, 1,500 riyal. Ito ang nakasulat sa kontrata, kabayan. Dito ako nagbabase sa kontrata para legal talaga at hindi kayo makapagsabi sa akin na nag-imbento lang ako. Ito ang pagbabasihan ko, kontrata talaga ang pagbabasihan ko dahil pwede natin itong ipakita sa agency or sa Pulo OWA kung halimbawa na abuso na tayo ng ating mga employer, kung nakaranas na tayo ng pang-aabuso, pagmamaltrato, overwork sa trabaho, at kulang ang sahod natin. So, ang nakasulat dito, monthly wage, the domestic worker and the domestic employer agree on a monthly wage of 1,500 riyal. 1,500 SAR. Ibig sabihin, Saudi Arabia riyal. Kung nandito ka sa Saudi Arabia, dito ka nagtatrabaho sa Saudi Arabia, kailangan ang ibibigay sa iyo ng iyong employer, 1,500 riyal. Babasahin ko lang ng buo ang nakasulat sa kontrata about sa monthly wage. Monthly wage. The domestic worker and the domestic employer agree on a monthly wage of 1,500 SAR that must be paid regularly at the end of each Gregorian month, which is in accordance with the laws and regulations prevailing in the Kingdom of Saudi Arabia. The monthly wage shall start upon actual reporting to work. So, ito yung nakasulat sa kontrata. So, dapat alamin natin kung ano ang nakasulat sa kontrata. Kaya ang advice ko sa mga baguhan, sa mga first time na magtatrabaho dito sa Middle East, basahin maigi ang kontrata, intindihin, at alamin ang ating mga karapatan. Dahil marami ang mga naabuso na mga
kasambahay o OFW dito sa Middle East. Ayaw lang nilang mag-complain, natatakot silang mag-complain, natatakot silang magsabi sa mga employer nila na bawal na ang mga ginagawa ng employer nila dahil overwork sila sa trabaho, nagtatrabaho pa rin sila, kaya marami sa ating mga OFW na naaabuso. Kailangan, kung ano yung nakasulat sa kontrata, dapat ipaglaban natin sa ating mga employer. Tayo mismo ang gumawa ng paraan para sundin ng mga employer natin yung nakasulat sa kontrata. Hindi man lahat, especially sa day off, hindi talaga sila nagbibigay ng day off. Karamihan sa mga employer hindi talaga nagbibigay ng day off dahil ayaw nila na lumabas yung mga kasambahay nila. Kung ano man yung mga dahilan nila, hindi talaga nasusunod yung day off. Pero pwede mong sabihin sa employer mo na magpahinga ka, na mag-day off ka sa isang araw sa loob ng isang linggo. Pwede mong i-request sa employer mo yan. Matulog ka lang sa kwarto mo, hindi ka magtrabaho para alam nila na yung nakasulat sa kontrata may day off talaga ang isang kasambahay. Once a week. So, yun ang nakasulat sa kontrata, kabayan. Marami ang nakasulat dito sa kontrata, pero hindi lahat ang nakasulat dito ay nasusunod ng mga employer. Pero kung naabuso tayo, kabayan, kung overwork tayo sa trabaho at kulang ang binibigay na sahod sa atin, pwede nating ipaglaban. Kailangan may hawak tayong kontrata. Ito ang ipapakita natin, kabayan, kapag nag-complain tayo sa agency, sa Pulo OWA at sa DMW sa Pilipinas. Kung halimbawa mag-file tayo ng complaint sa ating agency dahil hindi tayo tinulungan, ito ang kailangan nating dalhin at ipakita. So yun ang advice at sagot ko sa tanong mo, kabayan. Sana nakakuha ka ng idea at nakatulong ako sa iyo. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. Next, proceed naman ako sa comment ni kabayan. Kabayan Gister, shout out sa iyo. Pwede magtanong paano mag-loan sa PGH at ano po ang mga requirements. So, i-share ko sa iyo, kabayan, ang experience ko sa paglo-loan ko sa PGH. Unang-una, kailangan mong ipapotocopy ang iyong kontrata. Kapag may kontrata ka na, nakapirma ka na ng kontrata, magsabi ka sa staff ng agency na hihingi ka ng photocopy ng iyong kontrata. Kung ayaw nilang magbigay, picturean mo na lang yung iyong kontrata isa-isa. Lahat yun, kabayan. Dapat ganito kadami. So, mga ganito kadami, kabayan. Lahat ng page, kailangan mong picturean. Isa-isa yan. Kailangan buo ang pagkakuha mo ng picture. Kung ayaw magbigay ng photocopy ng iyong agency, ng iyong kontrata, picturean mo isa-isa at ipaprint mo na lang. Pagkatapos mong ma-print ang iyong kontrata, kailangan dalhin mo to sa opisina ng PGH. Magtanong ka doon sa security guard ng PGH at magsabi ka na maglo-loan ka sa PGH. Kailangan may dala ka ng photocopy ng iyong kontrata bago ka pumunta sa opisina ng PGH. Pagkatapos, i-assess ka ng guard doon, bibigyan ka niya ng number at papapasukin ka sa loob. Pag tinawag na yung number mo, i-assist ka ng staff ng PGH. Hahanapin nila yung iyong kontrata. Pag maipakita mo yung iyong kontrata, bibigyan ka nila ng form na kailangan mong fill upan. Kailangan mong isulat ang informasyon mo, yung tungkol sa sarili mo, pangalan mo, address, kung saan ka nakatira, at mga mobile number. Kailangan mong mag-fill up ng form. At i-interviewin ka nila at bibigyan ka nila ng list of requirements na kailangan mong ipasa sa kanila at kailangan mong ipakita sa kanila ang iyong kontrata kasi doon sila magbabase kung magkano yung
loan na i-approve nila sa'yo. So, bibigyan ka nila ng papel, list of requirements yun, kailangan mong i-comply yun, kabayan. At hindi lang ikaw, kailangan mo rin maghanap ng co-maker or co-borrower. So, yun ang na-experience ko, kabayan, sa paglulon ko sa PGH. Pwede mong panoorin ang mga previous ko na video kung ano-ano yung mga requirements na ipinasa ko sa PGH. Ang una kong ipinasa, kabayan, or pinakita ko sa PGH, photocopy ng aking kontrata. Importante yun, kabayan, na may photocopy tayo ng ating kontrata na dalhin or ipakita doon sa PGH. May dala tayo na photocopy ng ating kontrata. Yun ang unang hahanapin sa'yo ng PGH. Ito ang mapagdaanan mo, step-by-step loan procedure sa PGH. Inquiry, mag-i-inquire ka muna sa security guard sa labas at doon sa staff ng PGH. Submission, credit checking, loan approved, check opening, PN signing, and loan release. Marami ang mga requirements na kailangan nila, kabayan. Pero ang importante na makita nila or ipasa mo rin sa kanila, photocopy ng iyong kontrata. Kailangan mo rin magpa-photocopy ng iyong mga valid ID. Kailangan mong magpasa sa kanila ng barangay clearance, info sheet, yung visa, OEC, pwedeng tupalo na lang yung, kabayan. Photocopy ng iyong passport, at marami pang iba. So kung willing ka na mag-loan sa PGH, pumunta ka sa opisina ng PGH kung saan malapit yung agency mo or kung saan ka malapit. May branch sila sa Ortigas, may branch sila sa Pedro Hill. Kung saan ka malapit, kabayan, doon ka pumunta at mag-inquire. Yun ang mga kailangan nilang makita, kabayan. Yan lang, kabayan, ang ma-share ko sa iyo about sa paglulon sa PGH. Yung sagot ko sa tanong mo tungkol sa paglulon sa PGH, kung paano mag-loan sa PGH at kung ano-ano yung mga requirements. Marami silang mga requirements na kailangan mong ipasa, kabayan. Bibigyan ka naman nila ng list of requirements. Maibibigay sila sa iyo na papel kapag pumunta ka sa PGH. Ang kailangan mo lang nadalhin at ipakita sa kanila photocopy ng iyong kontrata. So kung may kontrata ka na, kabayan, at gusto mong mag-loan sa PGH, pumunta ka na kaagad, dala ka ng photocopy ng iyong kontrata. So yun lang ang maisagot ko sa tanong mo at kunti explanation ko about sa paglo-loan ko sa PGH. Pwede mong panoorin ang previous ko na mga video about sa paglo-loan ko sa PGH para madagdagan yung knowledge mo kung ano-ano yung mga requirements. Nasabi ko doon sa mga previous ko na video. Kung complete ang mga requirements na sabi ko ngayon, kabayan, huwag kang mag-alala dahil bibigyan ka nila ng list of requirements para maipasa mo sa kanila. So, yun lang ang sagot ko sa tanong mo, paulit-ulit. Maraming salamat sa comment mo at sa suporta. Sana nakatulong ako at nakakuha ka ng idea. Hey mga friends, kain tayo. Lunch ni Inday, itlog ang ulam, at puting kanin. Magtanghalian muna si Inday mga friends, gutom na. Binigyan pala ako ng amo ko ng, ang tawag dito sa Bisaya, buongon. Ayaw ng mga alaga ko. Binigay ng amo ko sa akin. Sabi niya ko di daw. Hindi nila alam sa Arabic, nakalimutan ko din kung anong Arabic nito. Kasi tinanong niya ako, ano daw, usyu ang Arabic. Hindi nila alam. Tapos ayaw kumain ng mga alaga ko. Binigay na lang sa akin. Sabi ko, madami to sa Pilipinas. Buongon. Hindi mo kasi pwedeng bisayain, hindi makaintindi. Kaya sabi ko na lang, marami to sa Pilipinas. Kitirhada Pilipin. Sinabi ko na lang ganun. Hindi rin niya alam kung ano ang Arabic. Ewan ko. Alam ba niya o ayaw lang niyang sabihin. Tinanong pa niya ako eh. Kaya ako nakalimutan ko.
Dati kasi, dun sa mga previous ko na trabaho, kumakain din sila nito, bumibili din yung amo ko dati. Nakalimutan ko lang ang Arabic kung ano. So, na-share ko lang, naisingit ko lang ang buongon. Matagal na akong hindi nakakain ito. Dito lang ulit. Doon lang sa probinsya marami kasi ito eh. May puno. Doon sa simbahan namin sa Sulo. Madami to. Pero nung sa Manila na, mahal kasi pag sa palengke. Kaya hindi tayo makabili. Tapos dito na ulit. Yan ang natatandaan ko Dito lang ulit ako makakain ng buongon. Nagdaldal na si Inday, kakain na nga ako mga friends. Dahil 2:00 na ng hapon dito sa Riyadh. Kakain na si Inday. Itlog lang ang ulam mga friends. Sapat na. Buhay OFW. Akala nila madali, maganda. Pangalan lang yun. Sa akala lang nila yun. Masarap ang buhay abroad. Yun pala, lahat ng hirap mararanasan mo dito sa ibang bansa. Kain tayo mga friends. Lahat ng sakripisyo, pagtitiis, pagtsatsaga, lahat-lahat na gagawin mo. Magkapera ka lang. Totoo yan, hindi madali ang buhay sa ibang bansa. Mga OFW lang ang nakakaalam. Masarap lang pakinggan. Pero dito mo mararanasan ang hirap na hindi mo pa naranasan sa Pilipinas. Sa abroad mo talaga mararanasan. Dito masusubukan yung tibay. Tibay ng loob mo, tibay ng katawan mo sa abroad. Kaya pag mahina ang loob mo, wag ka na lang mag-abroad. Masarap lang yan pakinggan kasi eroplano yung sinasakyan namin. Hindi naman kasi pwedeng mag-jeep kami or mag-bus. Ilang milya ang layo. Kaya kailangan eroplano talaga. Sosyal ang sasakyan namin kasi eroplano. Pero pagdating namin dito sa ibang bansa, mahirap mabuhay mag-isa. Lumalaban ka sa araw-araw. Tiis lang, nakakaraos din. Ganun lang ang buhay. Kung walang tiyaga, walang nilaga. Diba? Tuloy-tuloy lang ang buhay. Malay natin, papabor din sa atin ang panahon. Pagdating ng tamang panahon. Gutom na guys, ang OFW. Sambahay. Ang ulam, itlog. Hindi na ako bumibili ng sarili kong itlog ay bahala. Wala nang matitira sa sahod ko. Lagi na lang akong nagpapaluan ng pera. Nasa kontrata naman. Pagsagaan ko na lang kung anong pagkain. Pero minsan talaga pag hindi ko na matiis, bumibili talaga ako ng sarili kong pagkain. Mahirap umasa sa kanila. Kasi minsan panay lang yan sila, panay order sa labas. Hindi kaya minsan doon sila sa restaurant kumakain. Tapos dadahan dito mga tira-tira nila na pagkain. Diba? Ganun ang buhay OFW. Dito mo maranasan. Ang hindi mo naranasan sa Pilipinas, dito mo maranasan sa ibang bansa. Dito ka susubukan kung gaano ka ba katatag sa buhay. Dito mo masusubukan ang sarili mo. Kung matibay ka ba talaga. Kung gaano ba talaga katibay ang loob at katawan mo. Mag-abroad ka. Dami ng daldal ni Inday, no? Salamat sa panonood. Kain mo na ang inyong kadama. Mag-focus muna si Inday sa pagkain. Food trip kami ngayon.
Habang naglalakad, ayan, kanya-kanya, may pastel daw siya. Anong pastel? Pastel, ano yung pastel? Ayan daw pastel. Food trip ang mga kadama. Ang mga kadama sa Saudi. Ngayon niya, ako nakamay ko. Ito naman saging. Lakad-lakad lang. Dito ako naligaw kahapon. Makay pa ulit ako ng jeep. Balik. Sina nababa ako sa malayo na sa accommodation. Ako sa training center pala. Ayan guys, ang trabaho ni Inday, minsan kinukuskus ko ng sponge yung hagdanan na may sabon. After nyan, pupunasan ko ng basang-basahan. At kung nagustuhan nyo ang mga ganitong topic about sa paglo-loan sa PGH, sa mga experience na sinishare ko sa inyo, pakipress ang like. Mag-comment na rin kayo mga kababayan ko kung may mga tanong kayo sa mga topic na ini-explain ko, sinishare ko. At pakishare na rin para makatulong ako sa iba. At pakisubscribe sa aking munting tahanan. At huwag kalimutang pindutin ang notification bell para ma-update ka sa mga videos na i-upload ko. Maraming salamat sa panonood at suporta. God bless sa ating lahat.